Noong unang panahon, sa isang mahiwagang lupain ng sariwang gulay, biglang may kakaibang nangyari. Isang anino ang gumagapang sa dilim, may hawak na bayong, palihim na umiikot sa mga natutulog na gulay. Ngayong gabi, makukuha ko rin ang lahat ng katangian nila. Hindi na ako magiging ordinaryo. Ako ang magiging pinakatangi-tanging gulay. Sa lupain ng sariwa, bawat gulay ay may sariling ganda at kakayahan. Si kalabasa, kamahtis, labanos, luya, patola, singkamas, sibuyas at talong. Ipinagmamalaki ng bawat isa ang kani-kanilang katangian, mula sa tamis ni kamahtis hanggang sa tapang ni labanos. Sama-sama nilang pinapaganda at pinapakulay ang kanilang tahanan na nagbibigay ng kakaibang sigla sa buong taniman. Isang araw, sumibol si Ampalaya, maputla, kakaiba ang lasa at tila walang tiwala sa sarili. Bagamat naiba sa iba, umaasa si Ampalaya na may lugar na pupuntahan kung saan siya'y matatanggap at mamahalin. Habang tumataas ang araw sa hardin ng mga gulay, punong-puno ng masayang tinig si kalabasa at ang iba pang gulay. Nais nilang makasali ang lahat sa kanilang laro upang magdala ng kasiyahan. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang nararamdaman. Halika, Ampalaya. Laro tayo. Gusto ka namin makasama at magsaya. Lumayo kayo! Hindi ko kayo kailangan! Sigaw ni Ampalaya, sabay talikod at pagtatago ng lungkot sa kanyang puso. Dahil sa kanyang ugali, nilayuan siya ng mga gulay. Lalong nadama ni Ampalaya ang kanyang pagiging kakaiba at nag-iisa sa hardin. Napaisip siya kung muling matatanggap pa siya ng iba. Bakit sila may magagandang katangian? Ako, wala. Dumampi sa puso ni Ampalaya ang matinding kalungkutan habang tinitingnan ang iba. Nais niyang makakita rin ng kakaibang katangian sa sarili niya. Isang gabi, nagpasya si Ampalaya na kunin ang mga katangian ng iba. Dahan-dahan siyang lumakad sa hardin, tahimik na pinagmamasdan ang bawat gulay habang mahimbing silang natutulog. Dahil sa inggit at matinding pagnanais, umasa siyang sa pag-angkin ng kanilang mga katangian ay magiging buo rin ang kanyang sarili. Huminga ng malalim si Ampalaya, sabik at kinakabahan sa parehong pagkakataon. Alam niyang maaaring magbago ang lahat para sa kanya sa sandaling ito. Ito na ang pagkakataon ko. Hindi ko ito palalampasin. Habang mahimbing na natutulog si kalabasa, dahan-dahang lumapit si Ampalaya at maingat na kinuha ang kanyang tamis. Tila pati ang hangin sa gabi ay napatahimik, saksi sa lihim na sandaling kinukuha ang tamis ni kalabasa ng walang ingay. Maingat na iniabot ni Ampalaya ang kanyang kamay at dahan-dahang kinuha ang kaputian ni labanos, tila napahinto ang buong hardin, parang nagbibigay galang sa tahimik na pagpalit na naganap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahang inabot ni Ampalaya ang kanyang kamay at kinuha ang kakinisan ng balat ni kamahtis, damang-dama ang malasutlang haplos. Lalo pang nanahimik ang paligid ng hardin, tila ang buong gabi ay humihinto sa paghinga sa banayad na sandaling ito. Maingat na inabot ni Ampalaya ang kanyang kamay at kinuha ang gaspang ni Patola na parang buhangin na dumadaloy sa mga daliri. Lalo pang nanahimik ang paligid ng hardin, tila ang gabi mismo ay humihinto sa paghinga sa tahimik na sandaling ito. Dahan-dahang lumapit si Ampalaya at maingat na kinuha ang anghang ni luya. Ramdam ang init na unti-unting naglaho sa katahimikan ng gabi. Parang naging mas banayad ang hangin, nawari ng hardin ang biglang pagkawala ng init at sigla. Tahimik na inabot ni Ampalaya ang luntiang pisngi ni Mustasa. Waring nalulungkot ang hardin sa marahang pagkawala ng sigla ni Mustasa. Inabot ni Ampalaya ng maingat ang lutong ni Singkamas, ramdam ang matalim na putok na dahan-dahang nawawala sa katahimikan ng gabi. Tila napatahimik ang hardin na parang nagbibigay galang sa banayad na tunog na unti-unting kinukuha. Maingat na inalis ni Ampalaya ang manipis at marupok na balat ni sibuyas. Tila huminto ang paghinga ng hardin, parang nagbibigay galang sa tahimik na sandali ng marahang pagkawala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maingat na inabot ni Ampalaya ang lilang kutis ni talong. Tila panandali ang humina ang liwanag ng buwan, waring dama ng hardin ang tahimik na pagkawala ng marangal na kulay ni talong. Nasa akin ang lahat. Ako na ang pinakakaiba. Wala nang makakapantay sa akin. Nasa akin na ang pinakamagagandang katangian ninyo. Walang kapantay, ako na ang pinakamagaling.
Masayang sigaw ni Ampalaya habang tinitingnan ang ibang gulay, kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na tuwa at pagmamalaki. Hindi niya maitago ang kanyang pagyayabang sapagkat naniniwala siya na ang pinakamagaling at pinakakaiba sa lahat. Kinaumagahan, nagulat ang mga gulay sa biglang pagbabago ng isang dayuhang gulay na dumating sa kanilang gitna. Ang kakaibang anyo at tiwala sa sarili nito ay agad na nakakuha ng pansin ng lahat. Nagkaroon ng usap-usapan at mga tanong sa paligid ng hardin habang sinusubukan nilang unawain ang bagong kakaibang bisita. Bakit parang pamilyar ang bagong gulay na ito? Para bang may bahagi siya na galing sa akin at sa ating lahat? Siguro paalala ito na tayo ay magkakaugnay sa hardin ng buhay. Tahimik at maingat na sinundan ng mga gulay ang dayuhang gulay pauwi upang hindi sila mapansin. Nagtataka sila kung saan patungo ang misteryosong nilalang at anong mga lihim ang naghihintay. Hindi nila alam, isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran ang magsisimula. Nahuli nila itong nag-aalis ng kahpa. Si Ampalaya pala? Hindi makapaniwala ang mga gulay nang makita ang katotohanan sa likod ng berdeng kahpa. Ang nakakagulat na pangyayaring ito ay nagbago ng lahat sa kanilang mahiwagang hardin. Ampalaya! Ikaw palang nagnakaw! Paano mo nagawang pagtaksila ng tiwala namin matapos ang lahat ng ating pinagsamahan? Iniharap si Ampalaya sa diwata ng lupain. Ramdam ng lahat ang kaba at pananabik habang hinihintay ang pasya ng diwata. Nanginginig si Ampalaya, hindi alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa harap ng makapangyarihang nilalang. Hindi pa nililikha ang magtataglay ng lahat ng katangian ng mga gulay. Bilang parusa, mananatili sa iyo ang lahat ng ninakaw mong katangian. Pasan mo na ngayon ang bigat ng iyong mga ginawa upang magsilbing aral sa iba. Naway maging paalala ito na ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa pagtanggap at pagbabahagi ng ating pagkakaiba-iba. Anong klaseng parusa yon? Panalo ako! Hindi niyo ba nakikita na nakuha ko na ang lahat ng gusto ko? Walang makakakuha nito mula sa akin. Biglang nag-away-away ang mga lasa at kulay sa katawan ni Ampalaya. Nangulubot ang bahlat, naging mapait ang lasa. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapigil ang kaguluhan sa kanyang loob at lalo siyang nakaramdam ng pag-iisa. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Umiiyak na tanong ni Ampalaya, nanginginig ang tinig sa pagsisisi at sakit. Lumingalinga siya, umaasang may dadamay sa kanya, ngunit katahimikan lamang ang kanyang natagpuan. Lalong nadama ni Ampalaya ang bigat ng kalungkutan at pagsisisi habang nag-iisa siya sa gitna ng lahat. Mula noon, naging mapait si Ampalaya, paalala na ang inggit at kasakiman ay may kapalit. Ngunit sa likod ng pait, may taglay na sustansya at aral. Ang kwento ay nagtuturo na ang inggit at kasakiman ay nagdudulot lamang ng pait at kalungkutan. Dapat nating pahalagahan ang ating sariling katangian at huwag ikumpara ang sarili sa iba. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagtanggap at pagpapahalaga sa ating sarili at sa pagkakaiba-iba ng bawat isa. Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lola today. Kung nagustuhan ninyo ang alamat ng Ampalaya, don't forget to like this video, subscribe to the channel, at panoorin pa ang iba pang kwento ni Lola. See you again sa susunod na story time.